at the Okada expose. May party dyan si Lisa, may hawak akong ebidensya sa kanya. Kaya nagkaletse-letse ang negosyo ng Okada dyan kasi gusto nilang tinitake over na nila ngayon. May na-point ni Bongbong Marcos Jr. at ni Lisa Ahas. Siya ang pinangalanang smuggler sa Committee on Ways and Means na hanggang ngayon hindi pinatawag at lingid sa kaalaman ng 110 million Filipinos, inappoint ni Kuting bilang Special Envoy to China. Na inappoint niya si Michael Ma na pinangalanang smuggler at ka-business partner nila, ang dami kong vlog about it, inappoint niya. Pagtataksil, yang Kongreso mga inayupak at Senado, wala kayong ginawa. Senado, pero yung si Ka Eric at si Lorraine Badoy na nagsalita lang, nagtanong sa kanila to clarify the issue about 1.8 billion travel funds nila, ikinulong, kinontempt. Bago natin ituloy ang pasabog ni Madam Maharlika, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kuting, Lisa, lahat ng kaletsehan ninyo, plastic kayo sa lahat at wala kayong pagmamahal sa Pilipino. Kaya itong stick na to, malapit na itong humaba papunta dyan sa Malacanang. Ganito po mga kabayan, nakakalungkot. So, i-challenge ko, comment ko si Pangulong Duterte doon sa interview niya kay Panelo. Sabi ni Maharlika, i-ano mo na daw, Miss Pangulong Duterte, challenge ka ni Maharlika, itodo mo na daw. Mga palangga, ang sitwasyon sa Pilipinas, malungkot. Puro tayo pinangakakuha ni Kuting na mga pledges. Paano magkakaroon ng mga investor? Sila mismo nagigipit sa mga investor. Sila mismo nangingi ng bribe. Diba? Look at the Okada expose. May party dyan si Lisa, may hawak akong ebidensya sa kanya. Kaya nagkaletse-letse ang negosyo ng Okada dyan kasi gusto nilang tinitake over na nila ngayon. May cobra si Lisa dyan. Kaya, di ba, Lisa, challenge, so kasuhan mo ako. Di ba mayabang kang hinayupa ka? Ikaw superpower sa Pilipinas? Kasuhan mo ako. Ipatawag mo ako sa kataas-taasang hukom. Gaga ka, ipatawag mo ako kung ilabas ko yung ebidensya ko sa'yo. Di ba? Hindi yung gagamit ka ng tao, duwag ka eh. Nagtatago ka sa mga dugyot mong bataan katulad ni Taerna. Kung di ka naman syunga, yan mga kababayan. Kinasuhan ako ni Lisa Smug sa ngalan ni Taerna. Nag-invento ng address against dyan sa Pilipinas. Jutang Ginemes yan. Alam niya ang impormasyon ko. Yang niyupak na yan, lahat ginagawa. Gumagapang siya ngayon. Gumagamit siya ng tao para gipitin ako. Yan. Di ba kinuwento ko na sa inyo? At lahat dyan ngayon sa gobyerno, kapag nakaramdam sila na ikaw ay Sara supporter o hindi ka nagpo-post or hindi ka sang-ayon sa kanila, tatamnan ka ng kaso o liligwakin ka. Di ba sinabi ko na sa inyo, yan po ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Remember may expose sa PDEA? May update nga ako dyan pero susunod na lang. Pinagtatapon yung mga abogado sa PDEA, pinagtatapon ni Lazo. Dahil sa utos ni Lisa. Si Lisa ang nagpapatakbo. Si Lisa Ahas ang nagpapatakbo. Ito ngayon ang nangyayari sa atin. So papabayaan nyo na lang ba to? Ang babaeng putot, mudlo, bigatla, ang hindi nagpapatakbo, sumisira sa inyo, sumisira sa ating lahat. Sa dami-dami ng expose ko, mga kababayan, ulitin ko, samantalahin ko na. Ulitin ko tong hayop na tong si Michael Ma. Ito, play na. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Nakita nyo? Ulitin ko ulit yan mga palangga. Okay. So, yan. Hindi pa sinasagot ng Senado, ng Kongreso. May sounds ba tayo? Baka nagdadakdak ako, wala akong sound. I would just want to make sure. Comment po kung may sound ako kasi parang nag-unplug mo kung may nagsasabotahe sa atin. Okay. Gosh, ang dami niya palangga. Hindi ko mabasa. May sounds ba tayo? Okay, go. Okay, mga kababayan. Yan!
Kongreso, Senado, inappoint ni Bongbong Marcos Jr. at ni Lisa Ahas. Siya ang pinangalanang smuggler sa Committee on Ways and Means na hanggang ngayon hindi pinatawag at lingid sa kaalaman ng 110 million Filipinos, inappoint ni Kuting bilang Special Envoy to China. Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan. At dapat nga yan, mawala na siya dahil yan mismo na inappoint niya si Michael Ma na pinangalan ng smuggler at ka-business partner nila, ang dami kong vlog about it, inappoint niya. Pagtataksil. Yang Kongreso, mga inayupak at Senado, wala kayong ginawa? Kinancel na yan. Hindi po ako ang nag-expose niyan. Na panood lang natin sa Kongreso. Oh, anong gagawin ninyo? Kongreso, Senado, again, hayop kayong lahat. Nung inappoint ni Kuting Jr. at ni Lisa Smugs ang kanyang pamangkin na si Paul Soriano na ipinanganak sa Amerika. Dito sa Amerika, natural born. Binastos nila ang konstitusyon. Inappoint ang isang Amerikano na katulad ni Paul. Hindi siya dual. Bakit ko alam na hindi siya dual citizen? Dahil ipinagmamalaki niya ang kanyang blue passport na ginagamit niya tuwing magta-travel siya. May puting ahas din ako dyan. Blue passport, kitang-kita ng mata, okay? Ng aking puting ahas na bit-bit niya ay blue passport. Inappoint lingid sa kaalaman ng Pilipino at niho, wala ang ginawa ang mga buwaka ng inang senador at senado. Pero yung si Ka Eric at si Lorraine Badoy na nagsalita lang, nagtanong sa kanila to clarify the issue about 1.8 billion travel funds nila, ikinulong, kinontempt, then now sinuspende na hindi pa nakita kung talagang ang SMNI kung ano-ano yung mga violations nila. Again, hindi ko kinakampihan ng SMNI. If they have violations, after all, then deserve nilang masuspend sila o totally matanggal sila ng prangkisa. But eto mismo ang kanilang sa kanilang suspension letter, wala pang malinaw na violation ng SMNI. Alleged or maybe may violation. Kita nyo naman dyan. Pero itong mga binabanggit ko, si Michael Ma, yan ang number 1 example. Michael Ma, number 2 si Paul Soriano, Amerikano, din yan, smuggler na pinangalanan ng Congress sa Committee on Ways and Means at si Swansing yan. Kaya nga, ayan, ikaw, Congressman Swansing. Di ba? Minessage kita sa Facebook. Dati sumasagot ka. Sabi ko, ano na, Congressman Swansing, nga? Ikaw, Joey Salceda, chairperson ng Committee on Ways and Means. Ano, tanginan nyo lahat. Nga? Tapos, binababoy nyo ang konstitusyon, binababoy nyo ang Pilipino, inappoint ulitin ko. May ikulalya na ako dito. Inappoint ni Kuting, smuggler. At hindi lang yun, mga palangga. Walang paper trail, walang record, walang papel, hindi niya in-announce sa Pilipino kasi usually ang mga ang protocol dyan sa mga ganyang appointment ilalabas sa media. May publication. Katulad ng pag-appoint ni Kuting dito sa tatlo yan sila na Special Envoy to China. I hope nandito yung video. Ito yata to. Ito. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma, Lujin Ang, Andrew Chang, Michael Ma. Okay, di ba narinig niyo Michael Ma? Pinigil ni Kuting yan. Kaya you have to speak up. Kailangan niyong magsalita. Hindi po ako nag-iimbento ng kwento dito. Na sinabi ko na lang, di ba, allege. Okay? Ngayon, pinigil nila. Pinigil nila ang what? Investigasyon. So, ibig sabihin, guilty sila. At nakita na natin yan, yung smuggler na yan, ang connection kay Lisa Smugs.
Ito yan. Chun, 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 chun. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babano muli. Oh, nakita niyo? Gawa-gawa ko ba yan? Hindi ko gawa-gawa yan. Binababoy ng hinayupak na babaeng yan. Ang konstitusyon, ang Pilipino, ang ating bayan. Anong ginagawa nila? Kaya dapat kayong magsalita. Mga kababayan, dapat kayong magsalita. Ang tingin ni Lisa at ni Kuting ay Diyos sila sa ating bayan at hawak nila ang trillion budget. Nagpapalaya sila ng mga katulad ni Amit Chandiramani. Okay, ulitin natin to. Si Amit Chandiramani, pinalaya nila, inarbor ni Mel Robles. Na-confirm ko yan sa PNP dahil tinawagan ko ang PNP. Okay, tinawagan ko ito. Itong pinalaya nila. Si Amit Chandiramani, nasa na yung ano na yun? Yung nahuling may mga pampajarbog. You know what I mean? O, ayan. Ito. Ayan. Ano nangyari dyan, mga kababayan? Pinalaya nila yan. Inarbor ni Robles yan. Okay? Nakita nyo naman, di ba? Inarbor ni Robles yung taong yan. Dahil nga, what? Ba't mo aarborin ang taong may kasalanan? Sige nga, mga kababayan. O, aarborin? Yan ba ang gobyerno natin? Kapag nahuli yung mga sindikato, nahuli yung mga notorious, yung pwedeng pagkitinin ang mga buhay natin, dahil kakilala ni Lisa, kakilala ni Robles, ay what? Aarborin na lang ng ganun-ganun na lang? Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.